Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapwa ko mangingibig ng mga kwento. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang paglalakbay na susubok sa lahat ng inyong paniniwala tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala? Sabi nila, ang pundasyon ng isang matatag na pagsasama ay katapatan. Ngunit paano kung ang simula pa lang ay itinayo na sa isang pundasyong gawa sa kasinungalingan? Gaano katagal mananatiling nakatayo ang isang palasyong buhangin bago ito gumuho sa isang hampas lamang ng alon ng katotohanan. Samahan ninyo ako sa kwento ni Liwayway, isang babaeng nagmahal ng buong puso sa isang mundo kung saan ang bawat pangako ay may katumbas na lihim. Ang malaking pinto na gawa sa kahoy na nara ay dahan-dahang bumukas. Sumilay ang liwanag mula sa loob ng simbahan at kasabay nito, ang marahang tugtog ng organ na tila isang hamig mula sa langit. Nakatayo roon, si Liwayway Alcantara, sa bukana ng kanyang pangarap, ang kanyang damit pangkasal na gawa sa pinong tela at nilagyan ng libu-libong maliliit na perlas ay kumikinang sa bawat galaw niya. Ang belo na tumatakip sa kanyang mukha ay hindi sapat upang itago ang nangiti na namumutawi sa kanyang mga labi. Ito na iyon, ang araw na pinakahihintay niya, ang araw na siya ay magiging siginang Liwayway Montenegro. Handa ka na ba, anak? Bulong ng kanyang ama na mahigpit ang hawak sa kanyang braso. Tumango si Liwayway, ang puso niya'y halos lumukso sa kanyang dibdib sa sobrang kaba at saya. Opo, Papa. Nagsimula silang maglakad sa gitna ng pasilyo. Bawat hakbang ay tila dinadala siya palapit sa isang bagong kabanata ng kanyang buhay. Ang mga bulaklak na puting rosas at baby's breath ay nakahanay sa bawat upuan at ang bango nito'y humahalo sa amoy ng mga kandila. Nakikita niya ang mga nakangiting mukha ng kanilang mga pamilya at kaibigan, mga matang puno ng pagbati at tuwa para sa kanya. Ngunit ang mga mata ni Liwayway ay nakatuon lamang sa isang tao sa dulo ng lahat ng ito, si Alon Montenegro. Nakatayo ito sa altar, matikas sa suot nitong itim na tuxedo. Ang buhok nito ay maayos na nakasuklay at ang tindig ay nagpapakita ng kapangyarihan at kumpiyansa. Isang prinsipe, iyon ang tanging salitang maihahalin tulad ni Liwayway sa lalaking nasa harapan niya. Niya. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang pamilyar na kilig ang gumapang sa buong katawan niya. Ngumiti ito sa kanya, isang nangiting kayang magpatigil ng mundo. Ngunit sa likod ng perpektong nangiting iyon, may napansin si Liwayway na hindi niya mawari. Isang panandali ang pagkurap ng mga mata nito, isang anino ng kung anong emosyon na hindi niya mabasa. Marahil ay kabalang din, sabi niya sa kanyang sarili. Sino ba namang hindi kakabahan sa araw ng kasal? Nang marating nila ang altar, magalang na inabot ng kanyang ama ang kanyang kamay kay Elon. Alagaan mo ang aking prinsesa, sabi nito. May halong pagbabanta at pagmamahal sa boses. Makakaasa po kayo, sagot ni Alon. Ang boses ay malalim at puno ng kasiguraduhan. Ngunit nang hawakan ni Alon ang kanyang kamay, naramdaman ni Liwayway ang isang kakaibang lamig. Kasing lamig ng marmol. Hindi ito ang init na inaasahan niya mula sa kamay ng lalaking nangangakong iibigin siya habang buhay. Muli, ipinagsawalang bahala niya ito. Hinigpitan na lamang niya ang hawak dito na para bang sa paraang yon ay maipapasa niya ang init ng kanyang pagmamahal. Ang seremonya ay naging perpekto. Ang mga salitang binitawan ng pari ay tila musika sa kanyang pandinig. Nang dumating ang oras para sa kanilang mga panata, nagsalita si Alon ng may buong linaw at damdamin. Tinatanggap kita, Liwayway, bilang aking kabiyak. Nangangako akong mamahalin ka sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sa huling sandali ng aking buhay. Napaluha si Liwayway sa tuwa. Bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso. Ito ang lahat ng gusto niyang marinig. Nang siya na ang nagsalita,
Nanginginig ang kanyang boses sa sobrang emosyon. Tinatanggap kita, Alon, bilang aking asawa. Ipinapangako ko ang aking puso, ang aking tiwala, at ang aking walang hanggang pag-ibig. Isinuot nila ang mga singsing sa isa't isa. At sa wakas, sinabi na ng pari ang mga salitang pinakahihintay ng lahat. Maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Dahan-dahang itinaas ni Alon ang belo ni Liwayway. Tinitigan siya nito sa mata at sa isang sagliti, nakita ni Liwayway ang isang kislap ng tunay na pagmamahal o baka iyon lang ang gusto niyang makita. Ang halik nito ay magalang at maikli. Isang halik para sa lahat ng taong nanonood. Ang reception ay ginanap sa malawak na hardin ng Hacienda del Sol, ang mansyon ng mga Alcantara. Ang gabi ay napuno ng tawanan, masasarap na pagkain at walang katapusang pagbati. Ngunit habang nakaupo si Liwayway sa tabi ng kanyang asawa, hindi niya maiwasang maramdaman ang isang pader sa pagitan nila. Tumatawa si Alon, nakikipag-usap sa mga bisita, ginagampanan ang papel ng isang masayang bagong kasal. Ngunit sa tuwing walang nakatingin, ang ngiti sa mukha nito ay nawawala. Napapalitan ng isang blankong ekspresyon. Isang babae ang lumapit sa kanilang mesa. Siya ay si Malina Ramos, ang sekretarya ni Alon. Maganda ito, matalino, at laging formal sa kanyang pananamit. Congratulations, Sir Alon, Ma'am Liwayway. Bati nito na may isang profesional na ngiti. I wish you all the best. Salamat, Malina. Sagot ni Liwayway nang may ngiti rin. Ngunit ang mga mata ni Malina ay hindi sa kanya nakatingin, kundi kay Alon. May kakaibang paraan ito ng pagtingin sa kanyang asawa, isang tingin na puno ng kahulugan, na tila mayroon silang isang sikretong hindi alam ng iba. Sandali lamang yon, ngunit sapat na para makaramdam si Liwayway ng isang maliit na tusok ng hinala. Salamat, simpleng sagot ni Alon, bahagyang umiiwas ng tingin. Nang matapos ang gabi at ang lahat ng bisita ay nagsiuwian na, inihatid ni Alon si Liwayway sa kanilang silid. Ang silid ay malawak at maganda, pinalamutian ng mga bulaklak at mga kandila. Ang kama ay nag-aanyaya para sa isang gabing puno ng pagmamahalan. Kinakabahan ngunit masaya, naupo si Liwayway sa gilid ng kama. Hinintay niya si Alon na lumapit. Ngunit tumayo lamang ito malapit sa pinto. Inayos nito ang kanyang kurbata na para bang naiilang. Liwayway, panimula nito. May isang importanteng tawag lang akong kailangang sagutin. Mula sa international investors, hindi ko pwedeng palampasin. Nawala ang nangiti sa mukha ni Liwayway. Ngayon na? Sa gabi ng kasal natin? I'm sorry, it's urgent. Babalik din ako kaagad, sabi nito, hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Magpahinga ka na. Bago pa man makasagot si Liwayway, tumalikod na ito at lumabas ng silid. Isinasara ang pinto sa kanyang likuran. Naiwan si Liwayway na mag-isa sa gitna ng malawak na silid. Ang init ng pag-asa na naramdaman niya, buong araw ay dahan-dahang napalitan ng lamig ng pag-iisa. Tumingin siya sa paligid, sa mga bulaklak, sa mga kandila, sa kama na para sana sa kanilang dalawa. Ang perpektong araw ay nagtatapos sa isang hindi perpektong gabi. Ilang oras siyang naghintay, ngunit hindi na bumalik si Alon. Dahil sa hindi na mapakali, dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana. Ang bintana ng kanilang silid ay may tanawin ng isang maliit na hardin at isang malayong balkonahe na bahagi ng silid-aklatan ng mansyon. At doon, nakita niya siya. Nakatayo si Alon sa balkonahe, naliliwanagan ng isang maliit na ilaw. Wala itong hawak na telepono. Hindi ito nakikipag-usap sa kahit sinong investor. Nakatayo lamang ito roon, nakatingin sa kadiliman ng gabi. Ang kanyang mga balikat ay tensyonado. At sa liwanag ng buwan, nakita ni Liwayway ang kanyang muka. Isang mukha na hindi puno ng saya ng isang bagong kasal, kundi puno ng lungkot, pag-aalala, at isang malalim na dusa.
para siyang isang taong nakakulong. At sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, alam ni Liwayway na ang kasal na pinangarap niya ay hindi ang katotohanang kanyang kinakaharap. May isang malaking lihim na bumabalot sa lalaking pinakasalan niya, isang anino na nagsisimula ng takpan ng liwanag ng kanilang pagsasama. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumadampi sa mukha ni Alon habang nakatayo siya sa balkonahe. Ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng pagkabalisa na nagliliyab sa kanyang dibdib. Pinilit niyang huminga ng malalim, ngunit ang hangin ay tila ayaw pumasok sa kanyang mga baga. Sa ilalim niya, ang hardin ng Hacienda del Sol ay tahimik at payapa, isang perpektong larawan na kabaligtaran ng kaguluhan sa kanyang isipan. Isang impostor, iyon ang nararamdaman niya. Kani-kanina lang, tumayo siya sa altar at nangako ng habambuhay na pag-ibig sa isang babaeng ang tanging kasalanan ay ang maging parte ng kanyang plano. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Liwayway, ang purong kaligayahan sa ngiti nito. At bawat kislap ng pag-asang yon ay tila isang patalim na tumutusok sa kanyang konsensya. Napapikit siya ng mariin at isang alaala ang biglang sumalakay sa kanyang isipan. Isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot gabi-gabi. 5 taon na ang nakalipas. Ang malakas na ulan, ang madulas na kalsada, ang nakakasilaw na ilaw ng kasalubong na motorsiklo, ang malakas na kalabog, at ang biglaang pagtahimik ng lahat. Sa gitna ng takot at pagkalito, isang mukha ang lumitaw sa bintana ng kanyang kotse. Ang mukha ni Malina. Hindi ito nagpakita ng gulat o takot. Sa halip kalmado ito, tila alam na alam ang gagawin. "Ako ang bahala dito, Alon," sabi nito sa kanya noon. Ang boses ay matatag. "Pero tandaan mo, may utang ka sa akin. Isang utang na babayaran mo balang araw." Ang lalaki sa motorsiklo ay kapatid pala ni Malina. Isang aksidenteng itinago nila sa lahat. Ginamit ng kanyang ama ang pera at impluwensya para ilibing ang kaso, at si Malina ang naging susi para manahimik ang kanilang pamilya. Mula noon, hawak na siya ni Malina sa leeg. Ang bawat pabor na hinihiling nito ay may kasamang paalala ng gabing iyon. At ang pinakamalaking pabor sa lahat ay ang pakasalan si Liwayway Alcantara. Ang mga Alcantara ang pinakamalaking hadlang sa pagkuha natin sa kumpanya, sabi ni Malina sa kanya noon. Pakasalan mo ang unikahihan nila, kunin mo ang tiwala nila, at kapag nasa palad na natin sila, saka natin sila sisirain. At siya, dahil sa takot at ambisyon ay pumayag. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay tila nangungutya sa bigat na kanyang nararamdaman. Nagpaalam siya kay Liwayway na may maaga siyang meeting. Isang kasinungalingan na napakadali na niyang sabihin. Ang totoo, kailangan niyang makipagkita kay Malina. Ang Cafe Dalisay ay isang lugar na malinis at tahimik, paboritong lugar ng mga mayayaman para sa kanilang mga usapan. Umupo si Alon sa isang sulok, hindi mapakali. Ilang sandali pa, dumating si Malina. Dala-dala ang kanyang karaniwang aura ng kumpiyansa. "Magandang umaga, Mr. Montenegro." Bati nito, may pilyang nangiti sa mga labi. Umupo ito sa tapat niya at inilapag ang isang folder sa mesa. "Malina, tigilan mo na yan," iritableng sagot ni Alon. "Relax, Alon. This is a celebration. The first phase of our plan is a success," sabi nito, habang isinesenyas sa waiter ang kanyang order. "Nasa loob na tayo." "Anong nasa loob ng folder na yan?" tanong niya, walang ganang tumingin dito. "Impormasyon," sagot ni Malina. "Mga ebidensya ng korupsyon na ginawa ng tito mong si Miguel sa isa sa mga subsidiary natin. Ito ang gagamitin mo para questionin
ang integridad niya sa susunod na board meeting. This will weaken his position. Binuklat ni Alon ang mga dokumento, detalyado, meticulous, gawa ng isang taong sanay sa maruming laro. Saan mo nakuha ang mga ito? Ngumiti lang si Malina. Let's just say I have my ways. Ang kailangan mo lang gawin ay pag-aralan yan at gamitin ng tama. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. At isa pa, Alon, nakita ko kung paano ka tumingin kay Liwayway sa simbahan. Huwag kang magkakamali. Isa lang siyang kasangkapan. A pawn. Huwag mong hahayaang mahulog ang loob mo sa kanya. It will ruin everything. Nagsalubong ang mga kilay ni Alon. Ginagawa ko ang pinapagawa mo. Hindi mo na kailangang sabihin yan. I'm just reminding you, sabi ni Malina. Ang boses ay biglang lumamig. Huwag mong kakalimutan kung sino ang may hawak ng mga baraha dito. Pag-uwi ni Alon sa mansyon ng gabing iyon, nadatnan niya ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Ang malaking hapagkainan ay nakaayos para sa 2 tao. May mga kandila, isang bote ng alak, at mga paborito niyang pagkain. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Liwayway, suot ang isang simpleng puting bestida na may ngiti sa kanyang mukha. Welcome home, bati nito, ang boses ay malambing. Nagluto ako. I thought we could have a quiet dinner, just the 2 of us. Sa isang iglap, tila gumaan ang dibdib ni Alon. Ang pagiging simple at sinsero ni Liwayway ay isang sariwang hangin kumpara sa nakakalasong presensya ni Malina. Umupo siya at sa unang pagkakataon mula noong kasal, naramdaman niyang gusto niyang manatili sa sandaling iyon. Pinagsilbihan siya ni Liwayway at habang kumakain sila, nagkwento ito tungkol sa mga pangarap niya para sa kanilang dalawa. Isang maliit na hardin na aalagaan nila. Mga lugar na gusto niyang puntahan kasama siya. Hinawakan ni Alon ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Mainit. Puno ng buhay. Liwayway. Nagsisimula pa lang siyang magsalita. Handa nang sabihin ang isang bagay na totoo nang biglang mag-vibrate ang kanyang telepono sa bulsa. Kinuha niya ito. Isang text message mula kay Malina. Remember the plan? No distractions. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Bigla niyang binitawan ang kamay ni Liwayway. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang nawala. Napalitan ng pamilyar na lamig. Ang pader na sinubukan niyang ibaba ay muling tumaas, mas mataas, at mas matibay kaysa dati. May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Liwayway. Napansin ang biglaang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Wala. Mabilis niyang sagot. Ang boses ay naging formal at malamig. Busog na ako. I have work to do. Tumayo siya at walang lingon-likod na naglakad papunta sa kanyang silid-aklatan. Iniwan si Liwayway na mag-isa sa gitna ng kandila at mga pagkaing niluto nito para sa kanya. Pagpasok sa silid-aklatan, ibinagsak niya ang sarili sa isang upuan at sinabunutan ang kanyang buhok. Hindi niya nakaya. Ang bigat ng kasinungalingan ay unti-unti siyang dinudurog. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Malina. Ang galit ay nangingibabaw na sa kanyang pagtitimpi. Ano na naman ba ito, Malina? Halos pabulong niyang sabi. Puno ng pagbabanta. May bago ka na namang plano, hindi ba? May nararamdaman akong hindi maganda dito. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito sa kabilang linya. May mga bagay na kailangan nating gawin para pabilisin ang proseso. Anong proseso? Anong ibig mong sabihin? Habang nakikinig siya sa sinasabi ni Malina, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagilo. Hindi, mariin niyang sabi sa telepono. Ang boses ay nanginginig na sa galit at hindi makapaniwala. Hindi ako papayag dyan. Sa labas ng pinto, dala ang isang tasa ng mainit na tsaa. Natigilan si Liwayway. Itataas na sana niya ang kanyang kamay
para kumatok nang marinig niya ang boses ng kanyang asawa. Isang boses na hindi niya pa naririnig dati. Puno ng takot at desperasyon. "Hindi pwede, Malina. Masyadong delikado ang pinapagawa mo." Nabitawan ni Liwayway ang hawak na tasa. Mabuti na lamang at sa platito ito bumagsak. Lumikha lamang ng isang mahinang kalansing na tila hiyaw sa gitna ng katahimikan ng pasilyo. Ang mga salitang narinig niya mula sa kabilang panig ng pinto ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang nakakabinging lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. "Hindi pwede, Malina. Masyadong delikado ang pinapagawa mo." Ang boses ni Alon, puno ng takot, puno ng pagtutol, at ang pangalan na binanggit niya, Malina, ang kanyang sekretarya, ang babaeng may kakaibang tingin sa kanya noong kasal. Anong delikadong bagay ang pinapagawa ni Malina sa kanyang asawa? Bakit ganito na lamang ang epekto nito kay Alon? Ang lahat ng maliliit na piraso ng pagdududa na pilit niyang isinasantabi ay biglang nag-ugnay-ugnay. Ang malamig na pakikitungo, ang mga lihim na pag-uusap, ang pag-iwas ng tingin, ang pagtulog nito sa ibang silid sa gabi ng kanilang kasal. Hindi ito dahil sa trabaho. Hindi ito dahil sa pagod. Mayroon pang iba. Isang bagay na mas malalim at mas madilim. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyong pinatigas ng takot at ng nagbabadyang katotohanan. Kailangan niyang malaman, ngayon na, dahan-dahan, at nang walang ingay, ipinatong niya ang tasa at platito sa isang maliit na mesa sa pasilyo. Bawat galaw niya ay kalkulado. Bumalik siya sa kanyang silid, kinuha ang susi ng kanyang kotse at isang scarf na itinakip sa kanyang buhok. Walang nakakaalam. Lumabas siya ng mansyon gamit ang pinto sa kusina. Nakita niyang paalis na ang kotse ni Alon. Sa isang iglap ng tapang na hindi niya alam na taglay niya, sumakay siya sa sarili niyang sasakyan at sinundan ito. Menjaga-jarak yang sapat upang hindi siya mapansin. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na walang tigil sa pagtugtog. Saan pupunta ang asawa niya sa ganitong oras ng gabi para makipagkita kay Malina? Ang pag-ulan ay nagsimulang pumatak. Maliliit na guhit ng tubig sa kanyang windshield na tila mga luhang hindi pa niya kayang ilabas. Ang mga ilaw ng syudad ay malabo at nagkakalat, sumasabay sa pagkalito ng kanyang isipan. Ang kotse ni Alon ay huminto sa tapat ng isang pamilyar na lugar, ang Cafe Dalisay. Isang lugar na kilala sa katahimikan at ganda nito. Isang lugar na hindi nababagay sa isang maruming sekreto. Nagpark si Liwayway sa kabilang kalsada, sa isang madilim na bahagi. Hinintay niyang makapasok si Alon. Bago siya bumaba ng sasakyan, huminga siya ng malalim, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay at naglakad papasok sa kafe. Ang amoy ng bagong timplang kape at matatamis na pastry ay sumalubong sa kanya. Isang malaking kabalintunaan sa pait na nararamdaman niya. Nakita niya agad sila, nakaupo sa isang pribadong sulok, sa likod ng isang malaking halaman na nagbibigay sa kanila ng takip. Naghahanap si Liwayway ng isang mesa na hindi kalayuan sa kanila. Sapat na malapit para marinig ang kanilang usapan, ngunit nakatago sa kanilang paningin. Naupo siya, nagkunwaring nagbabasa ng menu, ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa kanila. "Relax, Alon," narinig niyang sabi ni Malina. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. "Everything is under control." Under control. Halos pabulong na sagot ni Alon, puno ng sarkasmo. "Malina, we are talking about a person's life. Hindi ito laro." Naramdaman ni Liwayway na nanuyo ang kanyang lalamunan. Kaninong buhay? Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Pagpapatuloy ni Malina, ang makuha ang Montenegro Corp. Mula sa tito mo, kailangan natin ng alas at ang mga Alcantara ang pinakamalakas na alas na hawak natin. Si Liwayway, isa lang siyang susi, Alon. Isang magandang pambukas
sa pinto ng kaharian ng mga Alcantara. Susi, pambukas sa pinto. Biglang nag-flashback sa isipan ni Liwayway ang itsura ni Alon sa altar. Ang ngiti nito habang isinusuot ang singsing sa kanyang daliri. Ang lahat ba ng yun ay isang palabas? Hindi siya kasangkapan lang, Malina. Mahinang sagot ni Alon. May bakas ng pagsisisi sa boses. Isang tawa ang kumawala kay Malina. Isang tawang malamig at walang kagalakan. Talaga? Huwag mong sabihing nahuhulog ka na sa kanya. Huwag mong sabihing nakakalimutan mo na ang gabi ng aksidente. O ang utang mo sa akin. Hawak ko ang buhay mo, Alon. Isang salita ko lang sa pulis at ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya mo ay magiging abo. Aksidente? Utang? Ang mga salita ay tila mga suntok sa sikmura ni Liwayway. Ang kasal na ito ay isang transaksyon, mariing sabi ni Malina. Isang kontrata. Kapag nakuha na natin ang kontrol sa kumpanya, kapag bagsak na si Miguel Montenegro at wala nang silbi ang mga Alcantara, malaya ka nang gawin ang gusto mo. Pwede mo na siyang iwan. Pwede mo na siyang itapon na parang basura. Sa puntong yon, tumigil sa pag-ikot ang mundo ni Liwayway. Ang lahat ng tunog sa paligid, ang mahinang tugtog, ang usapan ng ibang tao, ang pagpatak ng ulan sa labas, ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng sarili niyang puso na unti-unting dinudurog. Itapon na parang basura ang mga alaala ng kanilang mga masasayang sandali ay bumalik sa kanya. Ngunit ngayon, ang mga ito ay nababalutan ng lason ng katotohanan. Ang bawat matamis na salita, isang kalkuladong kasinungalingan. Ang bawat magalang na halik, isang pagganap. Ang bawat hawak sa kamay, isang pagkukunwari. Ang buong pagkatao niya, ang buong pagmamahal niya, ay isa lamang palang malaking biro. Hindi na niya kaya. Bigla siyang tumayo. Hindi niya alintana ang mga nagtatakang tingin ng ibang customer. Ang kailangan niya ay hangin. Ang kailangan niya ay makalayo. Tumakbo siya palabas ng kafe, pabalik sa malamig at malakas na buhos ng ulan. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay humalo na sa tubig ulan sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang ay kailangan niyang tumakbo palayo sa sakit, palayo sa katotohanang sumisira sa kanya. Ang kanyang isipan ay blangko. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa mga luha. Tumawid siya sa kalsada, hindi napapansin ang paligid. Isang nakakasilaw na liwanag, isang malakas na busina. Itinaas niya ang kanyang paningin at nakita ang isang kotse na mabilis na paparating. Wala na siyang oras para umiwas. Ang tanging nagawa niya ay mapapikit. Isang nakabibinging tunog ng pagpreno, ang pumunit sa katahimikan ng gabi. At lahat ay nagdilim. Ang unang bumalik sa kamalayan ni Liwayway ay ang tunog. Isang paulit-ulit, mekanikal na tunog. Beep! 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 Kasunod nito ay ang amoy. Isang amoy na malinis, matapang, amoy ng ospital. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Ngunit isang matinding liwanag ang sumalubong sa kanya, kasabay ng isang kumikirot na sakit sa kanyang ulo. Agad niya itong ipinikit muli. Ang lahat ay malabo. Ang mga alaala ay pira-pirasong bumabalik. Ang usapan sa kafe. Ang takbo sa gitna ng ulan. Ang nakakasilaw na ilaw ng sasakyan. Ang kasal ay isang transaksyon. Itapon na parang basura. Naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang dibdib, hindi dahil sa pinsala ng aksidente, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Liwayway? Isang boses, pamilyar. Ang boses na nangako sa kanya ng pag-ibig sa harap ng dambana. Ang boses na narinig niyang puno ng takot sa telepono. Ang boses ni Alon. Pinilit niyang imulat muli ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, isang malabong hugis ang kanyang nakita. Isang anino na nakayuko sa kanya.
Liwayway, gising ka na, sabi ulit nito. At sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang mahigpit na hawak ng kamay nito sa kanya. Isang hawak na puno ng panginginig. Diyos ko, salamat. Akala ko. Nakita niya ang mukha nito. Kahit malabo. Ang mukha ni Alon ay puno ng pag-aalala. Ang mga mata nito ay namumugto. Tila galing sa magdamag na pag-iyak. Kung hindi niya narinig ang lahat, maniniwala siyang totoo ang pag-aalalang ito. Maniniwala siyang ang lalaking nasa harapan niya ay isang nag-aalalang asawa. Ngunit ngayon, ang bawat kilos nito, bawat salita, ay isang pag-arte na kailangan niyang suriin. Isang doktor at isang nurse ang pumasok sa silid. Lumayo ng bahagya si Alon para bigyan sila ng espasyo. Mrs. Montenegro, welcome back, sabi ng doktor sa isang mahinahong boses. Ako si Dr. Reyes. Nagtamo po kayo ng head trauma mula sa aksidente. We're monitoring you closely. Sinubukan ni Liwayway na magsalita, ngunit isang tuyong ubo lamang ang lumabas sa kanyang lalamunan. Tinulungan siya ng nurse na uminom ng kaunting tubig. Doc, ano po ang kalagayan niya? Magiging maayos po ba siya? Tanong ni Alon. Ang pagkabalisa ay hindi maitago sa kanyang boses. Tumingin sa kanya ang doktor. Physically, she will recover. Walang nabaling buto. At ang mga sugat niya ay mababaw lang. But there's one thing we're concerned about. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng pamamaga malapit sa kanyang optic nerve. May posibilidad na maapektuhan ang kanyang paningin. Ang mga salita ng doktor ay tila isang malakas na gong na umalingaw-ngaw sa silid. Maaapektuhan ang paningin. Mula sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang isa pang anino na nakatayo malapit sa pinto. Si Malina. Tahimik. Nagmamasid. Ang perpektong imahe ng isang nag-aalalang empleyado. Anong ibig niyong sabihin, Doc? Giit ni Alon. Mabubulag ba siya? Hindi pa natin masasabi, paliwanag ng doktor. Kailangan nating hintayin na humupa ang pamamaga. Sa ngayon, kailangan niya ng kumpletong pahinga. Babalik ako mamaya para sa ilang tests. Iiwan ko muna kayo. Nang makaalis ang doktor at nurse, muling lumapit si Alon sa kanya. Liwayway, naririnig mo ba ako? Huwag kang mag-alala. Gagawin natin ang lahat. Hahanapin natin ang pinakamagaling na espesyalista sa buong mundo. Hinawakan nito ang kanyang mukha at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pangingilag sa pagdampi nito. Gusto niyang itulak ang kamay nito palayo, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Wala pa siyang lakas. Kailangan ko lang. Kausapin sandali ang doktor sa labas, sabi ni Alon. Babalik ako. Malina, bantayan mo muna siya. Hinalikan siya ni Alon sa noo, isang halik na nag-iwan ng yelo sa kanyang balat, at lumabas ng silid. Naiwan silang dalawa ni Malina. Isinara ni Liwayway ang kanyang mga mata, nagkukunwaring natutulog muli. Kailangan niyang mag-isip, kailangan niyang maintindihan ang lahat. Ngunit bago pa man niya maproseso ang lahat, narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto at ang boses ni Alon. At pagkatapos, ang boses ni Malina, isang bulong na kasing talim ng patalim, na sinadyang hindi marinig ng iba, ngunit sapat na malakas para sa isang taong nagkukunwaring tulog. Makinig ka, Alon. Bulong nito mula sa may pintuan. This is not a tragedy. This is an opportunity. Anong sinasabi mo? Sagot ni Alon. Ang boses ay naguguluhan. Narinig niya tayo. Sigurado ako. Kaya siya tumakbo. Ngayon, kung mabubulag siya o kung mawawala siya, mas magiging madali ang lahat. Kung hindi pa siya namatay sa aksidente, kailangan nating siguraduhin na hindi na siya magiging problema. Ang bawat salita ay isang yelo na tumusok sa puso ni Liwayway. Hindi na ito tungkol sa isang kasal
na walang pag-ibig. Hindi na ito tungkol sa isang transaksyon sa negosyo. Ito ay tungkol sa kanyang buhay. Ang babaeng ito ay hindi lamang gustong sirain ang kanyang puso. Gusto niyang kitilin ang kanyang buhay. At ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking nangakong poprotektahan siya, ay kasabwat nito. Sa ilalim ng kumot, ikinuyom ni Liwayway ang kanyang mga palad. Ang takot na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matigas, galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Ang Liwayway na umiiyak habang tumatakbo sa ulan ay wala na. Ang babaeng nakahiga ngayon sa kama ng ospital ay iba na. Hindi na siya ang tupa na naglalakad papunta sa katayan. Kung gusto nilang maglaro, makikipaglaro siya. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ang magtatakda ng mga patakaran. Maya-maya, bumalik ang doktor kasama ang nurse. Muli siyang ginising. Mrs. Montenegro, isang simpleng test lang, sabi ni Dr. Reyes habang iwinawagayway ang kamay nito sa harap ng kanyang mukha. Sabihin mo sa akin kung may nakikita ka. Tumingin si Liwayway sa direksyon ng doktor. Nakikita niya ang malabong hugis ng kamay nito. Nakikita niya ang anino ni Alon na nakatayo sa tabi niya. Ang mukha ay puno ng tensyon. Nakikita niya ang anino ni Malina sa likuran. Naghihintay na parang isang buwitre. Nakikita niya ang lahat. Nakikita niya ang kanyang mga kaaway. Huminga siya ng malalim. Isang luha ang pumatak mula sa gilid ng kanyang mata. Isang luha hindi ng kalungkutan, kundi ng determinasyon. Tumingin siya sa kawalan, sa isang lugar na lagpas pa sa mukha ng doktor at nagsalita sa isang basag at nanginginig na boses, ang pinakamahusay na pag-arte ng kanyang buong buhay. Wala. Lumipas ang mga araw na tila isang mahabang panaginip para sa mga taong nakapaligid kay Liwayway. Ngunit para sa kanya, bawat sandali ay isang pag-aaral. Ang kanyang mundo ay opisyal nang naging isang mundo ng kadiliman. Isang perpektong pagkukunwari na kanyang inaalagaan at pinagbubuti sa bawat oras. Nang makalabas siya ng ospital at bumalik sa Hacienda del Sol, ang bawat sulok ng mansyon na dati pamilyar sa kanya ay naging isang bagong teritoryo na kailangan niyang kabisaduhin muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang distansya at mga bagay ang kanyang inaaral. Pinakikinggan niya ang bawat yabag, kinikilala kung kaninong bigat ng paa iyon. Pinakikiramdaman niya ang bawat pagbabago sa hangin, ang amoy ng pabango ng bawat taong pumapasok sa kanyang silid. Ang kanyang mga pandama na dati pangkaraniwan lamang ay unti-unting tumatalas, nagiging mga sandata sa kanyang bagong digmaan. Ang kanyang pagiging bulag ay naging kanyang kalasag. Dahil dito, ang mga tao sa paligid niya ay naging kampante. Nag-uusap sila ng mas malaya sa kanyang harapan, sa pag-aakalang ang isang taong hindi nakakakita ay hindi rin nakakaintindi. Nariyan si Alon na laging nagpapakita ng labis na pag-aalaga. Binabasahan siya nito ng mga libro tuwing gabi. Sinusubuan ng pagkain, inaalala yan sa paglalakad sa hardin. Kung minsan, nahuhuli niya itong nakatitig lang sa kanya at nararamdaman niya ang bigat ng pagsisisi sa katahimikan nito. Ngunit alam ni Liwayway na ang pagsisising iyon ay hindi sapat. Ang pag-aalaga nito ay isang balsamo sa isang sugat na napakalalim para maghilom. At nariyan, si Malina. Madalas itong dumadalaw, dala-dala ang mga bulaklak at mga balita tungkol sa kumpanya. Ngunit sa likod ng matamis na boses nito, nararamdaman ni Liwayway ang malamig na pagmamanman. Minsan, habang nag-iisa siya sa silid, aksidenteng mag-iiwan si Malina ng isang libro sa sahig o ililipat ng pwesto ang isang baso ng tubig, mga maliliit na pagsubok upang alamin kung siya ba ay nagkukunwari lamang. Ngunit si Liwayway ay naging isang mahusay na aktres. Madadapa siya,
Mabibitiwan ang mga bagay at ipapakita ang lahat ng senyales ng isang taong tunay na nawalan ng paningin na lalong nagpapatibay sa kanyang pagkukunwari. Isang hapon, habang siya ay nakaupo sa beranda at nakikinig sa huni ng mga ibon, isang bagong presensya ang kanyang naramdaman. Liwayway Hija. Ang boses ay malalim at may awtoridad, ngunit may himig ng tunay na pag-aalala. Ito si Miguel Montenegro, ang tito ni Alon, ang taong sinisiraan nila para makuha ang kumpanya. "Tito Miguel," sagot niya. Bahagyang nilingon ang kanyang ulo sa direksyon ng boses. Umupo ito sa silyang katapat niya. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. "Kamusta ang pakiramdam mo, Endo?" "Inaalagaan naman po ako ni Alon," sagot niya. Isang sagot na ligtas at hindi nangangailangan ng maraming paliwanag. "Alam ko," sabi ni Miguel. "Nakikita ko. Ngunit ang mga sugat na hindi nakikita ang mas mahirap gamutin." Natigilan si Liwayway. Tila may ibang kahulugan ang mga salita nito. Nagpatuloy si Miguel. "Nagdala ako ng bulaklak para sa'yo. Mga stargazer. Alam mo ba, Hija, ang mga bulaklak na ito ay may kakaibang katangian. Kahit sa dilim, ang bango nila ay mas tumitindi, na para bang ginagabayan nila ang mga nawawala." Hindi umimik si Liwayway. Naghihintay. May isang uri ng stargazer na napakabihira. Dagdag ni Miguel, ang boses ay mas bumaba. Ito ay may kulay na halos itim, na may maliliit na puting tuldok na parang mga bituin. Napakaganda. Sayang at hindi mo makikita. Ito ay isang pagsubok. Isang matalinong pagsubok. Alam niyang sinusubukan ni Miguel kung may reaksyon siya sa deskripsyon ng isang bagay na nakikita. Pinanatili ni Liwayway ang kanyang blangkong ekspresyon. "Sayang nga po," mahina niyang sagot. "Pero nararamdaman ko naman po ang ganda nito sa bango." Isang mahabang katahimikan ulit. Pagkatapos, narinig niya ang pagbuntong hininga ni Miguel. "Magpagaling ka, Liwayway," sabi nito habang tumatayo. Hinawakan nito ang kanyang balikat ng marahan. "At tandaan mo, kahit sa pinakamadilim na gabi, may mga bituin pa ring nagbabantay. Kailangan mo lang malaman kung saan titingin." Nang papaalis na si Miguel, naramdaman ni Liwayway ang isang bagay sa kanyang kamay. Inilagay nito ang tangkay ng isang bulaklak sa kanyang palad. At habang ginagawa iyon, isang maliit na katuping papel ang idinulas nito sa gitna ng kanyang mga daliri. Napakabilis, napakatahimik. Naghintay si Liwayway hanggang sa marinig niyang tuluyan nang nakaalis si Miguel. Naghintay pa siya ng ilang minuto. Nang sigurado na siyang walang tao, dahan-dahan niyang kinapa ang papel sa kanyang kamay. Pumasok siya sa kanyang silid, kinapa ang daan papunta sa banyo, at nilak ang pinto. Ito ang tanging lugar kung saan sigurado siyang mayroon siyang privacy. Sa ilalim ng mahinang ilaw na nagmumula sa siwang ng bintana, binuklat niya ang papel. 3 salita lamang ang nakasulat sa isang sulat kamay na matatag. "Alam kong nakakakita ka." Sa ilalim nito ay may isang numero ng telepono. Napahawak si Liwayway sa lababo para suportahan ang sarili. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi siya nag-iisa, may nakakaalam. At ang taong iyon ay hindi niya kaaway. Kinabukasan, habang nasa meeting si Alon at ang lahat ng katulong ay abala sa kanilang mga gawain, ginawa ni Liwayway ang kanyang hakbang. Gamit ang isang lumang telepono na itinago niya, tinawagan niya ang numero. "Sino ito?" Sagot ng boses sa kabilang linya. "Si Miguel Montenegro." "Kailangan ko ng tulong," bulong ni Liwayway. Isang saglit na katahimikan. "Nasaan ka?" "Nasa silid-aklatan ako," sagot niya. "Huwag kang aalis dyan. Papunta na ako." Ilang araw ang lumipas. Muling dumalaw si Miguel
Dala-dala ang isang regalo, isang magandang kahon na may laso. Isang maliit na regalo para sa'yo, Hija, sabi nito sa harap ni Alon at ng ilang kasambahay. Para malibang ka. Nang buksan niya ito, isang music box ang laman. Ngunit nang buksan niya ito mamaya nang mag-isa na lamang siya, sa ilalim ng takip nito ay may isang maliit na kagamitan, isang trambya. Ngunit hindi ito isang ordinaryong trambya. May kasama itong maliit na papel. Isang regalo. Para marinig mo ang mga bagay na hindi sinasabi sa liwanag, itago mo itong mabuti. Ang trambya ay isang high-tech na listening device, isang bug. Sa gabing iyon, habang natutulog, naramdaman ni Liwayway ang pagpasok ni Alon sa silid. Lumapit ito sa kanyang kama. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Akala niya ay aalis na ito, ngunit narinig niya ang pag-click ng telepono nito at ang mahinang boses habang may kinakausap ito sa balkonahe. Gamit ang bagong regalong bigay ni Miguel, inilapit ni Liwayway ang maliit na trambya sa kanyang tenga. Ang kabilang dulo nito, na sinlaki lang ng butil ng bigas, ay idinikit niya kanina malapit sa pinto ng balkonahe. At narinig niya ang boses ni Malina. Malinaw na malinaw, mula sa kabilang linya. Masyado ka nang nagiging malambot, Alon. Baka nakakalimutan mo na ang plano. Kailangan na nating mag-isip ng permanenteng solusyon. Narinig niya ang pagtutol sa boses ni Alon at sa sandaling iyon, hawak-hawak ang maliit na aparato sa kanyang kamay. Alam ni Liwayway na mayroon na siyang kakampi. Ang laro ay nagsisimula ng magbago. Isang kakaibang klase ng kaparusahan ang araw-araw na pinagdadaanan ni Alon. Sa umaga, siya ang kinatatakutang tagapagmana ng Montenegro Corp, isang lobo sa boardroom na handang gawin ang lahat para makuha ang gusto. Ngunit sa paglubog ng araw, pag-uwi niya sa mansyon, nagiging isa siyang tupa, isang alipin ng konsensya na nagsisikap pagbayaran ang isang kasalanang hindi niya kayang aminin. Ang bawat sandali na kasama niya si Liwayway ay isang matamis na lason. Noong una, ang pag-aalaga niya ay bahagi ng pagkukunwari, isang paraan upang mapanatili ang imahe ng isang mapagmahal na asawa sa harap ng lahat. Ngunit habang tumatagal, ang pag-arte ay unti-unting nagiging katotohanan. May kung anong kapayapaan siyang nararamdaman sa tuwing binabasahan niya ito ng libro mula sa mga nobela ni Jane Austen. Ang boses niya ang nagsisilbing mata nito sa mundo ng pag-ibig at pangarap. May kung anong kagalakan siyang nadarama kapag naririnig niya ang mahinang tawa nito kapag sinusubuan niya ito ng paborito nitong mangga. At may kung anong kirot siyang nararamdaman sa tuwing aalalayan niya ito sa haren. Ang mga daliri nito ay marahang kumakapit sa kanyang braso para sa suporta, isang pagtitiwalang alam niyang hindi siya karapat-dapat. Ang Liwayway na bulag ay naging mas kaakit-akit sa kanyang paningin. Ang dating mahiyain at laging nag-aalinlangan ay napalitan ng isang babaeng may tahimik na lakas, may dignidad sa bawat galaw nito, may tapang sa paraan nito ng pagharap sa kadiliman. At habang pinagmamasdan niya ito, isang boses sa kanyang isipan ang sumisigaw. Ito ang babaeng handa kong talikuran ang lahat para sa kanya. Ngunit ang boses na iyon ay laging pinatatahimik ng isa pang boses. Ang malamig at mapanlinlang na boses ni Malina. Masyado ka nang nagiging kampante, Alon. Sabi nito sa kanya isang araw sa opisina. Masyado mo nang ine-enjoy ang pagiging asawa. Huwag mong sabihing nakakalimutan mo na kung bakit ka nandyan. Ginagawa ko ang parte ko. Mariing sagot ni Alon. Ayaw ipakita ang epekto ng mga salita nito sa kanya. Talaga? Dahil sa nakikita ko, mas marami ka pang oras sa pag-aalaga sa kanya kaysa sa pagpaplano kung paano natin pababagsakin si Miguel. Sabi ni Malina habang inaayos ang ilang dokumento sa kanyang mesa. Ngunit ang mga mata ay matalim na nakatitig kay Alon. Kaya naisip ko, baka kailangan mo ng tulong o baka kailangan niya ng mas profesional na tagapag-alaga.
Hindi nagustuhan ni Alon ang tono nito. Anong ibig mong sabihin? Nag-hire ako ng isang private nurse para sa kanya, si Doria. Highly recommended para matulungan ka at para masigurong natatanggap niya ang pinakamahusay na pangangalaga. Darating siya bukas. Hindi ito isang mungkahi, isa itong utos. Alam ni Alon na si Doria ay hindi lang isang nurse. Ito ay magiging mga mata at tainga ni Malina sa loob ng pamamahay. Isang ahas na ipapasok niya mismo sa pugad. Wala siyang nagawa, kundi ang pumayag. Kinabukasan, dumating si Doria. Isa siyang babaeng nasa middle age. May mga ngiti sa labi na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa unang tingin, mukha siyang mabait at mapagkakatiwalaan. Ngunit nang ipakilala siya ni Alon kay Liwayway, naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ng kanyang asawa sa kanyang braso. Isang halos hindi mapansing reaksyon, ngunit para kay Alon, ito ay isang senyales. Sa mga sumunod na araw, ang presensya ni Doria ay nagdala ng bagong tensyon sa mansyon. Palagi itong nakasunod kay Liwayway, laging handang tumulong, ngunit ang bawat kilos ay tila may pagkalkula. Isang hapon, habang naglalakad sila sa hardin, aksidenteng nabitawan ni Doria ang hawak na tungkod ni Liwayway, dahilan para muntik na itong matumba. Mabilis na sinalo ni Alon ang kanyang asawa. Naku, pasensya na po ma'am, nadulas po sa kamay ko. Paumanhin ni Doria. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Ngunit nakita ni Alon ang panandaliang pag-igting ng mga labi nito na para bang inaasahan nitong may ibang reaksyon si Liwayway. Sa ibang pagkakataon, habang naghahapunan, inilagay ni Doria ang isang baso ng tubig sa gilid ng mesa, malapit na malapit sa kamay ni Liwayway. Ma'am, heto po ang tubig ninyo, sabi nito. Nang kapain ni Liwayway ang baso, natabig niya ito at nabasag sa sahig. Si Alon ang mabilis na nag-alis sa asawa niya palayo sa mga bubog. Muli, si Doria ay puno ng paghingi ng tawad, ngunit ang mga mata nito ay mapanuri. Laging nagmamasid. Ang mga maliliit na aksidenteng ito ay nagpatuloy at mas lalong nakumbinsi si Alon na si Doria ay hindi naroroon para mag-alaga, kundi para magmanman at magsubok. Ang bahay na dati naging kanlungan niya mula sa gulo ng kanyang buhay ay naging isang kulungan na may isa pang bantay. Isang gabi, hindi makatulog si Alon. Ang mga pag-uusap nila ni Malina ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Ang banta, ang presyur, ang mukha ni Liwayway. Bumangon siya para uminom ng tubig. Pagdaan niya sa tapat ng silid ng kanyang asawa, narinig niya ang isang mahinang tunog. Nag-aalala, binuksan niya ng bahagya ang pinto. Ang ilaw mula sa buwan ay tumatama sa loob ng silid. Nakita niya si Liwayway na nakaupo sa sahig, sa tabi ng bintana. Ang likod nito ay tuwid, at sa unay inakala niyang nananaginip ito. Ngunit narinig niya ang mahinang tunog muli. Isang hikbi. Umiiyak ito ng tahimik. Ang mga balikat ay nanginginig, sinisikap na walang makarinig. Nakatayo lang si Alon sa may pinto, hindi makagalaw. Bawat hikbi ni Liwayway ay tila isang suntok sa kanyang dibdib. Siya ang dahilan ng mga luhang iyon. Ang kanyang kasinungalingan, ang kanyang kaduwagan. Kinabukasan, maagang umalis si Alon papuntang opisina. Dala ang bigat ng kanyang narinig. Ngunit nang bumalik siya, nang mas maaga kaysa sa inaasahan para kunin ang ilang naiwang papeles, isang eksena ang kanyang naabutan. Nakatayo si Doria sa pasilyo, may kausap sa telepono. Ang boses ay pabulong. Oo, Ma'am Malina. Walang kakaiba. Ganun pa rin siya. Parang halaman. Opo, ibabalita ko kaagad kung may pagbabago. Nang makita siya ni Doria, bigla itong naputol sa pagsasalita at namutla. Sa Sir Alon, maaga po kayo. Hindi sumagot si Alon. Tinitigan niya lang ito nang may lamig sa kanyang mga mata. Isang tingin na nagpapatunay sa lahat ng kanyang hinala. Tumalikod siya at naglakad
papunta sa silid ni Liwayway. Naabutan niya itong nakaupo sa isang silya, nakaharap sa bintana. Sa tabi nito, sa isang maliit na mesa, ay ang kanilang wedding portrait. Dahan-dahang kinakapa ng mga daliri ni Liwayway ang salamin ng picture frame. Tinutunton ang mga linya ng kanyang mukha sa litrato. Liwayway? Mahinang tawag niya. Hindi ito nagulat. Tila naramdaman nito ang kanyang pagdating. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Lumalapit. Hindi nito inalis ang kamay sa litrato. Ang boses nito ay mahina. Halos isang bulong at puno ng isang kalungkutang hindi niya kayang sukatin. Sinusubukan kong alalahanin ang mukha mo. Ang mga salitang yon, simple ngunit puno ng kahulugan, ay tumama kay Alon ng mas malakas kaysa sa anumang sampal o sigaw. Sa sandaling iyon, sa harap ng babaeng sinaktan niya, sa gitna ng bahay na puno ng mga ahas na siya mismo ang nagpasok, gumuho ang lahat ng natitirang depensa sa puso ni Alon. Ang pag-ibig na pilit niyang itinatanggi ay umapaw, kasabay ng isang matinding pagsisisi na halos magpaluhod sa kanya. Sinusubukan kong alalahanin ang mukha mo. Ang mga salitang binitawan ni Liwayway ay nag-iwan ng isang matinding katahimikan sa silid. Isang katahimikang mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Nakita niya, sa pamamagitan ng kanyang pagkukunwari, ang pagguho ng maskara ni Alon. Nakita niya ang sakit, ang pagsisisi, at ang pag-ibig na pilit nitong itinatago. Sa isang iglap, naawa siya dito. Ngunit ang awa ay isang luho na hindi niya kayang panindigan sa ngayon. Pinalitan niya ito ng bakal na determinasyon. Kinabukasan, isinagawa niya ang sunod na hakbang ng kanyang plano. Gamit ang isang burner phone na bigay ni Miguel, tinawagan niya ito. Tito, mayroon na akong patunay. Sabi niya, ang boses ay kalmado. Nakarecord ang pag-uusap ni Doria at ni Malina. Magaling hiha, sagot ni Miguel sa kabilang linya. Alam ko na ang gagawin. Hindi nagtagal. Isang komosyon ang gumambala sa katahimikan ng mansyon. Dumating si Miguel Montenegro, kasama ang 2 security personnel ng kumpanya. Pinasok nila ang silid kung saan nagpapahinga si Doria. Nagkunwari si Liwayway na nagulat at natakot habang inaalalayan siya ni Alon na manatili sa kanyang silid. Ngunit ang lahat ng nangyayari ay naririnig niya. Ang malakas na boses ni Miguel, ang takot sa boses ni Doria, at ang pinakamatamis na tunog sa lahat, ang pag-play ng recording mula sa kanyang trambya. Oo, Ma'am Malina. Walang kakaiba. Ganun pa rin siya. Parang halaman. Walang nagawa si Doria kundi ang umamin. Sa loob lamang ng 1 oras, pinalaya siya mula sa mansyon, dala ang kahihihiyan at ang banta ng isang kaso kung magkakamali pa itong bumalik. Nang gabing iyon, naramdaman ni Liwayway ang isang maliit na agos ng tagumpay. Isa sa mga ahas ni Malina ay natanggal na. Ngunit alam niyang ang tagumpay na ito ay may katumbas na panganib. Ang isang nasugatang ahas ay mas lalong nagiging mapanganib at desperado. Tama nga siya. Sa opisina ni Alon, gamit ang isa pang listening device na itinanim ni Miguel sa isang mamahaling pluma na regalo nito sa pamangkin, narinig ni Liwayway ang lahat. Ang pagdating ni Malina, ang tunog ng malakas na pagsara ng pinto, at ang boses nitong nanginginig sa galit. Tanga ka ba, Alon? O talagang nagpapakatanga ka na lang dahil sa babaeng yon? Sigaw ni Malina. Pinatalsik mo si Doria, tinanggal mo ang mga mata at tainga ko sa loob ng pamamahay mo. Hindi ko siya pinatalsik, Malina. Si Tito Miguel ang may gawa nun at may karapatan siya na patunayan niyang hindi mapagkakatiwalaan ang nurse mo. Sagot ni Alon, ang boses ay pagod na. Huwag mo akong gawing tanga. Narinig ni Liwayway ang kalabog ng isang bagay sa mesa. Wala na akong pakialam sa mga palusot mo. Nawawala na tayo sa plano. Masyado ka nang nagpapadala sa emosyon mo.
Kaya kailangan na nating tapusin to. Ngayon na. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Alon. May bakas ng takot sa kanyang boses. Isang nakakakilabot na katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, nagsalita si Malina. Ang boses ay malamig, kalkulado, at puno ng lason. Isang aksidente. Isang malungkot na aksidente. Ang kaawa-awang bulag na asawa mo, naiwan sa guest wing ng mansyon. Nag-iisa. Isang faulty wiring. Isang kandilang naiwang nakasindi. Isang sunog. Isang trahedya na walang sino man ang may kasalanan. At sa wakas, makukuha na natin ang simpatsya ng lahat. Kasama na ang buong board of directors. Ikaw ang kaawa-awang biyudo. At ako, ang tapat mong sekretarya. Ang laging nasa tabi mo. Hindi makapagsalita si Liwayway. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ito na. Ito na ang katapusan ng kanilang laro. Nababaliw ka na ba? Narinig niyang sagot ni Alon. Ang boses ay hindi makapaniwala. Hindi ko gagawin yan. Papatayin mo siya. Hindi, Alon. Tayo ang gagawa nito. Pagtatama ni Malina. At gagawin mo ito. Dahil kung hindi, ngayon din, sa oras na ito, tatawagan ko ang dati kong abogado. Ibubukas kong muli ang kaso ng kapatid ko at sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan kasama ang pangalan ng pamilya Montenegro na nakalubog sa putik. Pumili ka, Alon. Ang buhay niya o ang buhay mo. Isang ultimatum, isang patibong na walang kawala. Narinig ni Liwayway ang mahinang pag-ungol mula kay Alon, ang tunog ng isang taong tuluyan ng gumuho. Nanginginig na pinatay ni Liwayway ang receiver. Kailangan niyang makalabas. Kailangan niyang tumakas. Ngunit paano? Bawat kilos niya ay binabantayan. Tinawagan niya si Miguel. Tito, gagawin na nila. Sabi niya, sinisikap na panatilihing kalmado ang nanginginig na boses. May plano si Malina. Isang sunog. Alam ko, Hija. Narinig ko rin. Sagot ni Miguel. Huwag kang mag-alala. May plano na rin ako. Pakinggan mong mabuti. Ibinaba ni Miguel ang isang plano na napakatapang, napakadelikado, at napaka-perpekto. Isang plano na mangangailangan ng lahat ng kanyang lakas at tapang. Nang gabing iyon, gaya ng inaasahan, sinabi sa kanya ni Alon na kailangan niyang matulog sa guest wing ng mansyon. May aayusin lang sa main wing, Hija, sabi ng isang kasambahay na halatang napag-utusan lang. Para hindi ka maistorbo sa alikabok. Isang kasinungalingan. Alam niya kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Ito na ang simula ng huling patibong. Pumasok siya sa silid sa guest wing. Inalalayan ng isang katulong na mabilis ding umalis. Ang silid ay malayo sa pangunahing bahagi ng mansyon. Tahimik, nakahiwalay. Ang perpektong lugar para sa isang aksidente. Nagpalit siya ng damit. Hinintay niya ang hating gabi. At pagkatapos, sa ilalim ng kadiliman, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid gamit ang isang susi na palihim na ibinigay sa kanya ni Miguel. Naglakad siya sa madilim na pasilyo, hindi bilang isang bulag na biktima, kundi bilang isang mangangaso. Sa labas ng mansyon, sa isang tagong bahagi ng hardin, isang itim na sasakyan ang naghihintay. Ang mga ilaw ay patay. Ilang oras ang lumipas. Isang sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Sunog! Sunog! Mabilis na kumalat ang apoy sa buong guest wing. Ang mga bumbero ay dumating. Ang mga empleyado ng mansyon ay nagkagulo. Si Alon ay sumisigaw, nagpupumilit na pumasok sa nasusunog na gusali. Ngunit pinipigilan siya ng mga bumbero. Ang asawa ko! Nasa loob ang asawa ko! Sigaw niya. Ang muka ay puno ng totoong paghihinagpis. Mula sa kalayuan, sa loob ng nakaparadang itim na sasakyan, pinanood ni Liwayway at Miguel ang lahat. Ang nagliliyab na apoy,
Ang desperasyon sa mukha ni Alon. Ang anino ni Malina na nakatayo sa isang tabi. Tahimik na nanonood. Isang demonyo na nagmamasid sa kanyang obra maestra. Kinabukasan, ang balita ay kumalat na parang apoy. Sa isang istasyon ng telebisyon, isang reporter ang nagsasalita sa harap ng kamera. Ang nasunog na bahagi ng Hacienda del Sol ang nasa kanyang likuran. Isang malagim na trahedya ang gumimbal sa pamilya Montenegro ngayong umaga. Si Liwayway Alcantara Montenegro, ang asawa ng business tycoon na si Alon Montenegro, ay kumpirmadong nasawi matapos matrap sa isang sunog na tumupok sa guest wing ng kanilang mansyon. Ayon sa inisyal na investigasyon, faulty electrical wiring ang sanhi ng sunog. Sa isang ligtas na lugar, malayo sa lahat, pinatay ni Liwayway ang telebisyon. Namatay na si Liwayway Alcantara Montenegro. Ang babaeng mahina at kaawa-awa ay naging abo na kasama ng nasunog na gusali. Ang babaeng nabubuhay ngayon ay iba na at naghihintay na lamang siya ng tamang oras para sa kanyang pagbabalik. Ang entablado para sa huling akto ay nakahanda na. Ang simbahan ay napuno ng isang mabigat at malungkot na katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang paminsan-minsang pag-ubo at ang mahihinang hikbi mula sa mga taong nakikidalamhati. Ang hangin ay mabango sa amoy ng mga puting bulaklak, mga rosas, lilis at sampagwita. Isang samyo na dati nagpapaalala kay Alon sa araw ng kanyang kasal, ngunit ngayon nagdudulot ng pait sa kanyang lalamunan. Nakatayo siya sa harap, sa tabi ng isang kabaong na gawa sa puting kahoy at binalutan ng mga bulaklak. Isang kabaong na walang laman. Ang kanyang suot na itim na suit ay tila isang bakal na baluti, ang tanging pumipigil sa kanya para tuluyang gumuho. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng kalungkutan, ang guwapong mukha ng isang biyudong wasak ang puso. Ngunit sa ilalim ng maskarang iyon, ang kanyang kaluluwa ay nasa isang pribadong impyerno. Bahagi ng kanyang pagdadalamhati ay totoo. Ang bawat sandali na ipinipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang naglalagablab na apoy. Naririnig niya ang sarili niyang mga sigaw na tinatawag ang pangalan ni Liwayway. Ang sakit ng pagkawala ay totoo at halos hindi niya makayanan. Nawala sa kanya ang babaeng natutunan niyang mahalin. At nawala ito dahil sa kanya. Ngunit ang malaking bahagi ng kanyang pagdurusa ay nagmumula sa kasalanan. Siya ang pumayag. Siya ang nagdala sa kanya sa guest wing. Siya ang nag-iwan sa kanya roon para mamatay. Kahit na anong pag-aalinlangan ang naramdaman niya, sa huli, pinili niya ang sarili niya. Pinili niya ang kanyang kaligtasan. Condolences sa Hilon. Be strong, Hijo. Ang mga salita ng pakikiramay ay dumadaloy na parang ilog, ngunit wala ni isa man sa mga ito ang nakakarating sa kanya. Tumango lamang siya, bumubulong ng pasasalamat, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Sa kanyang tabi, nakatayo si Malina, ang perpektong imahe ng suporta at katapatan. Suot ang isang eleganteng itim na bestida. Inaayos nito paminsan-minsan ang kanyang damit. Bumubulong ng mga salitang pampalubag loob. Ngunit sa tuwing walang nakatingin, nakikita ni Alon ang kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Magpakatatag ka, Alon, bulong nito, habang marahang hinahaplos ang kanyang likod. Nandito lang ako para sa'yo, palagi. Ang pagdampi nito ay nagdulot sa kanya ng pangingilabot. Gusto niyang itulak ito palayo. Gusto niyang isigaw sa lahat ng tao sa simbahan na ang babaeng ito ay isang demonyo. Ngunit hindi niya kaya. Kasabot siya. Ang dugo ni Liwayway ay nasa kanilang mga kamay. Mula sa kabilang panig ng simbahan, nakita niya ang kanyang Tito Miguel. Nakatayo ito kasama ng iba pang miyembro ng board, ngunit hindi ito tulad ng iba. Ang mga mata ni Miguel ay matalas, mapanuri, at nakatutok sa kanya. Walang awa o simpatya sa mga tinging iyon.
Tanging isang malamig na paghuhusga na tila tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Nagsimula na ang seremonya. Ang pari ay nagsalita tungkol sa kabutihan ni Liwayway, ang kanyang pagiging mahinhin at mapagmahal. Bawat papuri ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Alon. Tumingin siya sa litrato ni Liwayway na nakapatong sa ibabaw ng kabaong. Ang kanyang nakangiting mukha mula sa araw ng kanilang kasal, ang mga matang puno ng pag-asa at pangarap. "Patawarin mo ako, Liwayway," sabi niya sa kanyang isipan. "Patawarin mo ako sa aking kaduwagan." Nang matapos ang misa at habang naghahanda ang lahat para sa huling basbas, lumapit si Malina sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang braso, isang kilos na nagpapakita ng pag-aari. "Malapit na, Alon," bulong nito. Ang boses ay puno ng pananabik na pilit tinatago. Pagkatapos nito, ang simpatya ng buong business community ay nasa iyo. Wala nang makakapigil sa atin. Malapit na nating makuha ang lahat. "Ang lahat?" naisip ni Alon. "Nakuha mo na ang lahat sa akin." Ang mabibigat na pinto ng simbahan ay nakasara. Nagdaragdag sa bigat ng atmosfera sa loob. Naghihintay na lamang sila ng hudyat para lumabas at ihatid ang kabaong sa huling hantungan. Ngunit bigla, isang tunog ang bumasag sa sagradong katahimikan. "Creak!" Ang tunog ay hindi malakas. Ngunit sa loob ng simbahang halos walang humihinga, ito ay umalingaw-ngaw na parang isang kulog. Dahan-dahan, ang isa sa mga malaking pinto sa likuran ay bumukas. Isang sinag ng liwanag mula sa labas ang pumasok. Lumilikha ng isang silhueta sa bukana ng pinto. Lahat ng mga ulo ay lumingon. Ang mga bulungan ay nagsimula, mahina sa una, na tila mga bubuyog. Hindi makita ni Alon kung sino iyon, ngunit naramdaman niya ang biglaang paglamig ng hangin. Naramdaman niya ang panginginig ng kamay ni Malina na nakahawak sa kanyang braso. Ang figura sa pinto ay humakbang pasulong, papasok sa liwanag. Isang babae. Nakasuot ng isang simpleng puting bestida na sumasayaw sa bawat hakbang niya. Ang kanyang mahabang buhok ay nakalugay. At ang kanyang mga mata ay buhay, matalas, at nakatitig ng diretso sa kanila. Ang mga bulungan ay naging malakas na pagtataka. Ang mga tao ay nagsimula nang tumayo mula sa kanilang mga upuan. Ang pari ay natigilan sa gitna ng kanyang dasal. Si Tito Miguel, mula sa isang sulok, ay ngumiti. Nanlaki ang mga mata ni Malina. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Hindi maaari. Bulong nito, nanginginig. Ngunit si Alon ay hindi makagalaw. Ang kanyang paghinga ay tumigil. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Kilala niya ang babaeng iyon. Kilala niya ang tindig na iyon. Kilala niya ang mukhang iyon. Isang mukha na pinanood niyang mamatay sa kanyang isipan ng paulit-ulit. Ito, si Liwayway. Buhay at naglalakad palapit sa kanila. Bawat hakbang ni Liwayway sa pasilyo ng simbahan ay tila isang yugto ng panahon. Ang pulang karpet sa ilalim ng kanyang mga paa ay ang parehong karpet na nilakaran niya noong araw ng kanyang kasal, puno ng pag-asa at pag-ibig. Ngayon, nilalakaran niya itong muli. Ngunit sa pagkakataong ito, ang dala niya ay hindi pangarap, kundi ang espada ng katotohanan. Ang mga mukha sa paligid niya ay isang halo ng pagkabigla, pagkalito, at hindi makapaniwalang tingin. Naririnig niya ang mga bulungan na lumalakas sa bawat hakbang niya. Si Liwayway ba yan? Paano nangyari to? Isang multo. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi lumilingon. Nakatuon lamang ang mga ito sa dalawang tao sa harap ng altar. Nakita niya ang takot na gumuhit sa mukha ni Malina. Isang dalisay, hayagang takot na pumalit sa kumpiyansa nito kanina. Ang pagkakahawak nito sa braso ni Alon ay humigpit.
na para bang ito ang tanging bagay na pumipigil sa kanya mula sa pagbagsak. At nakita niya si Alon. Nakatayo itong parang isang estatwa. Ang muka ay mas maputla pa kaysa sa mga bulaklak sa kabaong. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, sumasalamin sa isang kaguluhang mas malalim pa sa pagkabigla. Nakita niya rito ang takot, ngunit mayroon pa siyang nakitang iba, isang kislap ng kaluwagan. Nang marating niya ang harap, tumayo siya sa pagitan nila, direktang nakaharap sa mga taong naroroon. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Ang katahimikan sa simbahan ay naging halos solid, mabigat at naghihintay. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagdalo sa aking libing. Panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit mataginting, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng simbahan. Ngunit tulad ng nakikita ninyo, may kaunting pagbabago sa plano. Isang mahinang tawanan ang naririnig mula sa kinatatayuan ni Miguel Montenegro, na ngayon ay nakatayo na malapit sa isang malaking puting screen na kanina pa nakatago sa gilid. Marahil ay nagtataka kayo kung paano ako nakatayo rito sa inyong harapan. Gayong dapat ay nasa loob ako ng kabaong na yan. Pagpapatuloy ni Liwayway, nilingon ang walang lamang ataol. Ang sagot ay simple, dahil ang namatay sa sunog na yon ay hindi ako. Ang namatay ay ang babaeng mahina, nagbubulag-bulagan at handang maniwala sa lahat ng kasinungalingan. Ang kanyang mga mata ay bumaling kay Alon. Isang kasinungalingan na nagsimula sa isang kasal na akala ko ay totoo. Pagkatapos ay bumaling siya kay Malina na ngayon ay nanginginig na. Isang kasinungalingan na ipinagpatuloy ng isang babaeng nagtatago sa likod ng imahe ng isang tapat na sekretarya, ngunit sa katotohanan ay isang ahas na may dalang lason. Ano ang pinagsasasabi mo? Sigaw ni Malina. Sa wakas ay nakahanap ng boses. Nababaliw ka na. Ang stress siguro mula sa aksidente. Aksidente? Putol ni Liwayway. Ang boses ay biglang tumalas. Ang pagbangga sa akin ng isang kotse na walang plaka matapos kong marinig ang inyong plano sa Kape Dalisay. Iyon ba ang tinatawag mong aksidente? Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga tao. O baka naman ang tinutukoy mong aksidente ay ang pag-hire mo sa isang peking nurse para subukan ako at tiyaking hindi ako magiging problema. Dagdag pa niya. Miguel, kung maari. Sa isang senyas, pinindot ni Miguel ang isang remote. Ang malaking screen sa gilid ay umilaw. Isang audio file ang tumugtog at ang boses ni Doria ang umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Oo, Ma'am Malina. Walang kakaiba. Ganun pa rin siya. Parang halaman. Ang mukha ni Malina ay namutla na parang papel. At nang mabigo ang planong yon, patuloy ni Liwayway, ang boses ay parang latigo. Dumating tayo sa pinakahuli at pinakadesperadong plano, ang aksidenteng sunog. Muli, lumingon siya kay Miguel. Sa screen, isang bagong audio file ang tumugtog. Sa pagkakataong ito, mas malinaw, mas nakakakilabot. Ito ang recording mula sa pluma ni Alon. Isang malungkot na aksidente, isang sunog, isang trahedya na walang sino man ang may kasalanan. Pumili ka, Alon. Ang buhay niya o ang buhay mo. Yung boses ni Malina, malamig at walang awa, ay nag-iwan ng yelo sa puso ng lahat ng nakikinig. Tapos na ang laro. Hindi! Kasinungalingan yan! Edited yan! Desperadong sigaw ni Malina. Sinubukang tumakbo. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga pinto sa gilid ng simbahan ay bumukas at pumasok ang ilang unipormadong pulis na pinangungunahan ng isang detektib. Naglakad sila nang may determinasyon papunta sa direksyon ni Malina. Malina Ramos, sabi ng detective, ang boses ay may awtoridad. Inaaresto ka namin para sa mga kasong attempted murder, arson, at conspiracy. May karapatan kang manahimik, sinubukan ni Malina na manlaban.
Hindi ninyo ako pwedeng arestuhin. Alon, Alon, sabihin mo sa kanila. Sabihin mong kasama kita dito. Sabihin mo sa kanila ang totoo. Lahat ng mata ay napunta kay Alon. Nakatayo lang siya. Hindi makagalaw. Hindi makapagsalita. Tila isang taong sabay na hinuhusgahan ng langit at lupa. Habang kinakaladkad ng mga pulis si Malina palabas, sa huling pagkakataon, bumaling ito sa lahat. Ang mukha nito ay puno ng galit at kabaliwan. Kung babagsak siya, isasama niya ang lahat. Pare-pareho lang tayong may kasalanan, Alon. Sigaw nito. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong simbahan, isang huling makamandag na pana. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sabihin mo sa kanila kung paano mo pinatay ang kapatid ko 5 taon na ang nakalipas. Sabihin mo sa kanila na kaya ka nagpakasal sa babaeng yan ay para pagtakpan ang krimen mo. Ang revelasyon ay isang bomba na sumabog sa gitna ng katahimikan. Isang kasalanan na mas malaki pa sa inaakala ng lahat. Ang pangalan ng Montenegro, na dati simbolo ng kapangyarihan, ay biglang naging simbolo ng isang madugong sikreto. Naiwan si Alon sa gitna ng lahat, nakalantad at wasak. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan, ang lahat ng kanyang tinatago, ay nakalatag na para makita ng buong mundo. Tumingin siya kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang sakit na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Isang halo ng pagsisisi, pag-ibig, at tuluyang pagkatalo. Nakatayo si Liwayway. Matatag sa gitna ng kaguluhan, nakuha na niya ang kanyang hustisya. Ngunit habang tinititigan niya ang lalaking sumira sa kanya, ang lalaking minahal niya, naramdaman niya ang isang bigat sa kanyang puso. Ang tagumpay ay may kasamang pait. Ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway ay nangangahulugan din ng pagbagsak ng lalaking, sa kabila ng lahat, ay tinibok pa rin ng kanyang puso. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay at kaguluhan na nilikha ng pagkabuhay ni Liwayway ay unti-unti nang humupa, napalitan ng isang panibagong uri ng katahimikan. Ngunit hindi ito ang katahimikan bago ang bagyo, kundi ang katahimikan pagkatapos nito. Isang katahimikang may daladalang mga labi ng winasak na nakaraan. Pinili ni Liwayway na lumayo. Lumayo sa mansyon, sa syudad, sa mga mapanuring mata ng lipunan, at sa mga multo ng kanyang nakaraan. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang maliit na bahay bakasyunan na pag-aari ng kanyang pamilya. Isang bahay na nakatayo sa gilid ng isang tahimik na dalampasigan. Dito, ang tanging maririnig niya ay ang ritmo ng mga alon, ang huni ng hangin, at ang paminsan-minsang hiyaw ng mga ibon. Ang bawat pagsikat ng araw ay isang paalala ng kanyang bagong pangalan, Liwayway. Isang bukang liwayway, isang bagong simula. Isang umaga, habang nagkakape siya sa beranda na nakaharap sa dagat, dumating si Miguel Montenegro, ang dating kalaban na naging kanyang pinakamaasahang kakampi. Magandang umaga, Iha. Bati nito, dala ang isang folder ng mga dokumento. Tito, sagot niya, ngumiti. Maupo po kayo. Nag-usap sila tungkol sa mga nangyari. Si Malina ay nasa kulungan, naghihintay ng kanyang paglilitis, walang piyansa. Ang mga ebidensya laban sa kanya ay napakatibay. Ang Montenegro Corp, sa kabila ng eskandalo, ay dahan-dahang bumabangon sa tulong ng pamumuno ni Miguel. Ang board of directors ay nagpapasalamat sa iyo, Liwayway, sabi ni Miguel. Inilapag ang folder sa mesa. Iniligtas mo ang kumpanya mula sa isang ahas. Bilang pasasalamat at bilang pagkilala sa iyong karapatan bilang asawa ni Alon, inaalok nila sa iyo ang isang pwesto sa board. Tumingin si Liwayway sa mga papeles at pagkatapos ay sa malawak na karagatan. Dati, ito ang pangarap ng bawat babae sa kanyang posisyon, kapangyarihan, impluwensya, kayamanan. Ngunit ngayon, ang mga ito ay tila mga bagay na walang kabuluhan. Salamat po, Tito, mahinahon niyang sabi.
Pero hindi ko po matatanggap. Nagulat si Miguel. Pero bakit? Ito ang karapatan mo. Ang kailangan ko po ngayon ay hindi kapangyarihan, kundi kapayapaan. Sagot niya. Isang buhay na malayo sa mga boardroom at mga kasinungalingan. Gusto ko pong mahanap muli ang sarili ko. Naintindihan ni Miguel. Tumango ito. May paghanga sa kanyang mga mata. Kung iyan ang iyong desisyon, igagalang ko. Ngunit alalahanin mo, ang pinto ng kumpanya ay laging bukas para sa'yo. Bago ito umalis, may huling tanong si Liwayway. Si Alon po, kamusta na siya? Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Miguel. Hinarap niya ang lahat. Pagkatapos ng araw na yon sa simbahan, pumunta siya sa pulisya. Inamin niya ang lahat. Ang cover-up sa aksidente, 5 taon na ang nakalipas. Ang kanyang pagkakasangkot sa plano ni Malina. Isinuko niya ang kanyang sarili. Naramdaman ni Liwayway ang isang kirot sa kanyang puso. Nawala sa kanya ang lahat, Liwayway. Pagpapatuloy ni Miguel, ang kanyang posisyon, ang kanyang mana, ang kanyang reputasyon. Ngunit sa tingin ko, sa pagkawala ng lahat ng iyon, may isang bagay siyang natagpuan. Ano po iyon? Kaluwagan. Sagot ni Miguel. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, malaya na siya mula sa mga kasinungalingang bumihag sa kanya. Nang makaalis na si Miguel, naiwan si Liwayway na mag-isa sa kanyang mga iniisip. Kinuha niya ang dyaryo sa mesa. Sa business section, nakita niya ang isang maliit na artikulo tungkol kay Alon Montenegro na ngayon ay nahaharap sa maraming kaso. Tinitigan niya ang litrato nito, isang litratong kuha habang papalabas ito ng presinto. Ang dating kumpiyansa ay wala na. Ang kayabangan ay napalitan ng kapaguran. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagay na bago. Isang bakas ng katahimikan. Ibinaba niya ang dyaryo. Hindi galit ang naramdaman niya. Hindi rin saya. Ang naramdaman niya ay isang malalim na kalungkutan para sa kanilang dalawa. Para sa pag-ibig na sanay namukadkad kung hindi lamang ito itinanim sa hardin ng mga kasinungalingan. Tumayo siya at naglakad sa dalampasigan. Ang puting buhangin ay malambot sa kanyang mga paa. Ang sinag ng papalubog na araw ay nagpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Hinayaan niyang haplusin ng hangin ang kanyang mukha. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Malaya mula sa pag-ibig na bumihag sa kanya. Malaya mula sa galit na nagtulak sa kanya na lumaban. Malaya na siyang piliin ang sarili niyang landas. Naglakad siya ng naglakad hanggang sa mapagod siya. Nang lumingon siya para bumalik na sa bahay, natigilan siya. Sa di kalayuan, malapit sa kung saan nagsisimula ang daan papunta sa kanyang bahay, may isang figura na nakatayo. Isang lalaki. Kahit malayo, kilala niya ang tindig na yon. Si Alon. Nakatayo lamang ito roon, hindi gumagalaw. Nakatingin sa kanya, hindi ito lumalapit, na para bang may isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Isang pader na binuo ng kanilang masakit na nakaraan. Nakalaya na ito sa piitan. Marahil ay nakapagpiyansa, naghihintay sa susunod na yugto ng kanyang kaso. At sa pagitan nila, ang tanging maririnig ay ang walang katapusang bulong ng mga alon. Walang nagsalita. Sa loob ng ilang sandali, na tila walang katapusan, ang tanging gumagalaw ay ang hangin na naglalaro sa buhok ni Liwayway at sa damit ni Alon. Nakatayo lamang sila, dalawang kaluluwang pinagbuklod at winasak ng tadhana, na pinaghihiwalay ng ilang metrong buhangin ngunit libu-libong milya ng sakit at pagsisisi. Sa wakas, si Liwayway ang unang gumawa ng hakbang, hindi palayo, kundi papunta sa direksyon nito. Dahan-dahan. Bawat hakbang ay isang pagtimbang sa kanyang puso. Nang ilang talampakan na lamang ang layo niya, huminto siya. Ngayon, malinaw na niyang nakikita ang mukha ni Alon. Ang dating matalas at makapangyarihang ekspresyon
ay napalitan ng isang malalim na kapaguran. May mga namumuong luha sa gilid ng mga mata nito, ngunit hindi nito hinahayaang pumatak. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Liwayway. Ang boses ay kalmado, walang bakas ng galit, tanging isang pagod na pagtatanong. "Hindi ko rin alam." Mahinang sagot ni Alon. Ang boses ay paos, tila matagal nang hindi ginagamit. "Siguro, gusto ko lang makita ka. Sa huling pagkakataon." Hindi umimik si Liwayway. Hinayaan niya itong magsalita. "Wala ako ritong karapatang humingi ng tawad, Liwayway." Pagpapatuloy nito, ang mga matay nakatitig sa buhangin sa kanilang paanan. Dahil walang salita ang kayang magpaliwanag o magpunan sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Naging duwag ako, naging makasarili. Pinili ko ang ambisyon at takot kaysa sa iyo, at pagsisisihan ko yon habang buhay. Tumingala ito, at sa wakas ay sinalubong ang kanyang mga mata. Ngunit may isang bagay na kailangan mong malaman, isang bagay na totoo, sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. Noong una, oo, bahagi ka lang ng isang plano. Ngunit habang tumatagal, habang nakikilala kita, ang pag-arte ay naging totoo. Naalala niya ang mga gabing binabasahan siya nito ng libro, ang pag-aalala sa boses nito, ang sakit sa mga mata nito, noong sinabi niyang sinusubukan niyang alalahanin ang mukha nito. "Ang pag-aalaga ko sa iyo noong bulaga ka, ang bawat sandali, totoo ang lahat ng yon," sabi ni Alon. Isang takas na luha ang sa wakas ay dumaloy sa kanyang pisngi. "Minahal kita, Liwayway. Minahal kita sa paraang hindi ko alam na kaya ko pala. At ang pinakamasakit sa lahat ay noong natutunan na kitang mahalin. Saka naman kita tuluyang nawala dahil sa sarili kong mga kasalanan." Kumuha ito ng isang sobre mula sa loob ng kanyang jacket. Inabot nito sa kanya. "Ito ang mga papeles ng diborsyo. Pinirmahan ko na. Ibinabalik ko na sa iyo ang kalayaan mo. Ang kalayaang inagaw ko sa iyo." Tinitigan ni Liwayway ang sobre sa kamay nito. Ito na ang katapusan. Ang formal na pagtatapos ng kanilang kwento. Kinuha niya ito, ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay nito. Isang kuryente, isang pamilyar na koneksyon ang dumaloy sa pagitan nila sa maikling sandaling iyon. Tumingin siya sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang dagat at ang langit ay nagtatagpo. Ang araw ay nagsisimula ng sumikat, nagpipinta ng kulay ginto at rosa sa kalangitan. Isang bukang liwayway. "Noong gabing halos mamatay ako sa sunog," mahina niyang sabi, "hindi tumitingin dito. May namatay talagang isang bahagi sa akin. Ang bahaging naniniwala sa mga fairy tale at sa perpektong pag-ibig." Bumaling siya dito. Ang kanyang mga mata ay malinaw at matatag. Ngunit may isang bahagi rin sa akin na nabuhay. Ang bahaging natutong tumayo sa sarili kong mga paa, ang bahaging natutong lumaban, at ang bahaging natutong magpatawad. Nanlaki ang mga mata ni Alon, isang kislap ng pag-asa ang sumilay. Ngunit umiling si Liwayway, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang sobre ng mahigpit. Hindi niya ito pinirmahan, hindi rin niya ito pinunit. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot, Alon. Sabi niya, ang bawat salita ay may bigat. At hindi rin ito nangangahulugang kailangan nating ibalik ang nakaraan. Pinapatawad kita, hindi para sa iyo, kundi para sa akin, para sa sarili kong kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi isang pinto pabalik sa dati. Pagpapatuloy niya, ito ay isang pinto pasulong at kailangan nating lakaran ang mga pintong yon nang magkahiwalay. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang bahay. Iniwan si Alon na nakatayo sa dalampasigan. Hindi siya lumingon. Alam niyang kung gagawin niya yon, baka hindi na niya kayanin. Naiwan si Alon na mag-isa, pinapanood ang babaeng pinakamamahalan niya na palayo ng palayo.
Dala-dala ang liwanag ng bukang liwayway. Nawala sa kanya ang lahat. Ngunit sa huling sandaling iyon, sa gitna ng kanyang pagkawasak, binigyan siya nito ng isang regalong hindi niya inaasahan, kapatawaran. Hindi isang kapatawaran na magbabalik sa kanilang dalawa, kundi isang kapatawaran na magpapalaya sa kanilang mga kaluluwa. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa happily ever after. Nagtapos ito sa isang bagay na mas totoo at mas makahulugan. Isang katotohanang may mga sugat na hindi na kailanman maghihilom. Ngunit sa pagtanggap dito, doon matatagpuan ang tunay na lakas para magsimulang muli. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway at Alon. Isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig, sa inyong paglalakbay kasama namin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bawat salita, ang bawat sakit, at ang bawat tagumpay ni Liwayway at Alon, para na ring naging bahagi ako ng kanilang mundo. Naramdaman ko ang bigat ng kanilang mga pasanin at ang gaan ng kanilang paglaya. Ito po ay isang paalala sa ating lahat na ang buhay ay hindi laging isang hardin ng mga rosas. Minsan, kailangan nating pagdaanan ang mga tinik para mas lalong mapahalagahan ang ganda ng bawat bulaklak. Naway ang kwentong ito ay mag-iwan sa ating mga puso ng isang mahalagang aral na ang pagpapatawad ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang testamento ng ating lakas. Ito ang susi na nagpapalaya hindi lamang sa taong nakasakit sa atin, kundi lalo't higit sa ating mga sarili. At sa bawat pagsubok na ating hinaharap, laging may pag-asang naghihintay sa anyo ng isang bagong bukang liwayway. Muli, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay buhay sa kwentong ito sa inyong mga isipan. Hangad ko pong malaman ang inyong mga saloobin. Ano pong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Ibahagi niyo po sa amin sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong paglalakbay ng puso.